Magandang araw po ulit sa inyo mga kaibigan. Ito po ulit ang Bible Indication. Meron po tayong tatalakayin patungkol po sa iglesia. Maraming nagsasabi na hindi na kailangan ng iglesia dahil ang tagapagligtas naman ay ang ating Panginoong Hesus. So hindi na kailangan ng iglesia, sabi nila. Ngayon, ayon po sa aking natutunan, sa aking mga mangangaral na si kapatid na Eli at si kapatid na Daniel, ay ito po aking i-share. Magsimula po tayo sa ganitong tanong. Sino ba ang nagtatag ng iglesia? Basahin po natin sa Mateo, Kapitulo 16, versikulo 18. At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanya. Sabi ni Kristo, na itatayo ko ang aking iglesia. So pag itatayo ko ang aking iglesia, ano kaya yun? Pagkatayo, bahala na siya sa buhay nila, watak-watak? O kailangang parang isang congregation na sama-sama? Ano ba yung iglesia? Basahin po natin ang Kolosas, Kapitulo 1, versikulo 18. At siya ang ulo ng katawan. Si Kristo yon. Sa makatuwid bagay ng iglesia, ang Panginoong Hesukristo ang ulo ng katawan, at ang katawan, yun ang iglesia. Ngayon, sa loob ng katawan, ano ba ang meron? Basahin natin ang unang Korinto, Kapitulo 12, versikulo 27. Kayo nga ang katawan ni Kristo, at bawat isa'y sama-samang mga sangkap niya. Sinabi dito sa unang Korinto na kayo ang katawan ni Kristo, at ang bawat isa'y watak-watak na sangkap niya. Hindi po ganoon. Ang sinabi po ay sama-samang mga sangkap niya. So, ang iglesia, yun ang katawan, at ang pangulo ay ang Panginoong Hesukristo. Na sama-samang, ibig sabihin, magkakasama sila na sangkap, na kailangan sangkap ka ng katawan o kaanib ka sa katawan o kaanib ka sa iglesia. Basahin natin ang unang Korinto, Kapitulo 10, versikulo 32. Huwag kayong magbigay ng dahilang ikatitisod sa mga Hudyo man, sa mga Griego man, o sa mga kaanib man, iglesia ng Diyos. Kaanib man sa iglesia ng Diyos. Nabasa po natin na kaanib sa iglesia ng Diyos o katawan o sangkap ka ng katawan. Sino-sino ba itong mga sangkap ng katawan? Basahin po natin sa Efeso, Kapitulo 5, versikulo 29 hanggang 30. Sapagkat walang sinumang napopuot kailanman sa kanyang sariling katawan, kundi kinakandili at minamahal, gaya naman ni Kristo sa iglesia, sapagkat tayo ay mga sangkap ng kanyang katawan. So, ang sinasabi po pala na sangkap ng katawan o ng iglesia o yung mga kaanib ng iglesia ay tayo. Tayo yung mga sangkap ng katawan na nagkakalakip-lakip, nagkakatulong-tulong para matupad ang kautusan ni Kristo, na mababasa po natin sa Galatia Kapitulo 6, versikulo 2 na magtulong-tulong kayo sa pagdadala ng pasanin ng isa't isa, at sa gayon ninyo matutupad ang kautusan ni Kristo. Itong mga sangkap ng katawan o itong mga kaanib ng iglesia ay magtutulong-tulong sila bawat isa para matupad nila ang kautusan ni Kristo. Tayo pala yung iglesia o katawan na itinayo ng ating Panginoong Hesukristo. Katulad nung sinabi kanina na sama-samang mga sangkap. Kung sangkap ka ng katawan, tatawagin kang kaanib ng iglesia, sapagkat ang katawan, yun din ang iglesia. At ang sangkap, yun yung mga tao na kayo'y mga sangkap na sama-samang magtutulong-tulong para gawin ang kautusan ng ating Panginoong Hesus. So, dapat maging kaanib ka doon sa iglesia. Ngayon, kung tayo ay sangkap ng katawan, ay maaring tawagin tayo na kaanib sa iglesia ng Diyos.
na itinayo ng ating Panginoong Hesus. Kung itinayo ng ating Panginoong Hesus ang iglesia, siya ang tagapagligtas ng iglesia. Kasi ang ating Panginoong Hesukristo ang tagapagligtas. Mababasa sa Efeso, Kapitulo 5, versikulo 23. Sapagkat ang lalaki ay pangulo ng kanyang asawa, gaya naman ni Kristo na pangulo ng iglesia, na siya rin ang tagapagligtas ng katawan o ng iglesia. Ang Panginoong Hesukristo ang tagapagligtas ng katawan o ng iglesia. So para makasama ka sa ililigtas, kailangan kasama ka sa sangkap o kaanib ka sa iglesia. Paano ka ililigtas ng Panginoong Hesukristo kung wala ka dun sa iglesia? Kasi nga, yung iglesia ang ililigtas niya. Dapat nandun ka para kung pag iniligtas yung iglesia, kasama ka. Tapos may sinabi ang ating Panginoong Hesukristo ng ganito. Basahin natin ang Juan, Kapitulo 14, versikulo 6. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Ako ang daan, at ang katotohanan, at ang buhay. Sino man ay di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamagitan ko." Ito yung mga favorite verse ng mga born again. Ang Panginoong Hesus ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Ngayon, siya may sabi nun na ako ang daan. Alamin natin ang isa sa mga daan na kanyang itinuro. Basahin po natin yung Mateo, Kapitulo 7, versikulo 13. Kayo'y magsipasok sa makipot na pintuan, sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang patungo sa pagkapahamak, at marami ang dooy nagsisipasok. 14. Sapagkat makipot ang pintuan at makitid ang daan patungo sa buhay, at kakaunti ang makakasumpong noon. So hindi simple ang kaligtasan, dahil lumilitaw na mahirap kang dumaan. Kaya nga kakaunti ang makakasumpong noon. Mas gusto nila dumaan sa maluwang na simple lang ang kaligtasan, maluwang, madali lang, ba't pinahihirapan mo pa? Hindi naman kami ang nagpapahirap, nakasulat na yun sa Biblia eh. Kahit doong panahon ng ating apostol na si Pedro ay sinulat niya yung ganito. Dito sa ikalawang Pedro, Kapitulo 3, versikulo 16, gayon din naman sa lahat ng kanyang mga sulat, yung sulat ni Pablo, sabi ni Pedro, na dooy sinasalita ang mga bagay na ito, na dooy may ilang bagay na mahirap unawain. Anong ginagawa nung iba? Tuloy natin. Na isinisinsay ng mga di nakaalam at ng mga walang tiyaga, na gaya rin naman ng kanilang ginagawa sa ibang mga kasulatan, sa ikapapahamak din nila. May mga tao na walang tiyaga pagdating sa kasulatan. Hindi nila pinagtatiyagaan basahin o intindihin yung kasulatan. Kaya nga sinasabi nila na madali lang ang kaligtasan. Kasi kung madali lang, di ka magtsatsaga kung madali lang sa iyo ang kaligtasan. Kailangan mo magtyaga. Ano ba ang sabi ng ating Panginoong Hesus? Dun sa Juan Kapitulo 8, versikulo 31, sinabi nga ni Hesus sa mga Hudyong yaon na nagsisisampalataya sa Kanya. So dito, yung mga Hudyo, nagsisisampalataya na kay Hesus. Tuloy, kung kayo'y magsisipanatili sa aking salita, kung magkagayoy, tunay nga kayong mga alagad ko. Paano mapapatunayan na tayo ay tunay na alagad ng ating Panginoong Hesus? Kung tayo ay nananatili sa kanyang salita. Hindi lang basta ka sasampalataya, kundi mananatili ka sa kanyang salita. Na yun na nga yung kanina sa Juan 14:6 na ako ang daan, isa sa daan na kanyang itinuro, yung makipot na daan, na kukuunti ang makakasumpong yun. Dahil kung makipot, hindi madali yun pag sinabing makipot.
Pangalawa, magsisipanatili sa aking salita. Kaya sa sinabi niya na ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Ang sinunod niyang sabihin, ako ang katotohanan. Ano ba yung katotohanan? Doon sa sinasabi sa Juan, Kapitulo 17, versikulo 17, pakabanalin mo sila sa katotohanan. Ang salita mo'y katotohanan. So, yung katotohanan na sinasabi ng ating Panginoong Hesukristo ay yung salita ng Diyos. Na dapat, doon ka dadaan sa salita ng Diyos para makuha mo yung buhay. Sinasabi nga niya na yung salita, yun yung katotohanan. Ngayon, dapat makapanatili ka sa katotohanan o sa salita ng Diyos o sa salita ng ating Panginoong Hesukristo para ikaw ay maligtas. Dahil pag ibig sabihin ng magsipanatili, meron kang titiisin. Dahil sinabi rin ng ating Panginoong Hesus sa Juan Kapitulo 16, versikulo 33, ang mga bagay na ito ay sinalita ko sa inyo, upang kayo'y magkaroon sa akin ng kapayapaan. Sa sanglibutan ay mayroong kayong kapighatian, ngunit laksan ninyo ang loob, aking dinaig ang sanglibutan. Sinasabi dito ng ating Panginoong Hesukristo na meron tayong kapighatian sa sanglibutan. So, madali ba yun? Madali ba ang kaligtasan kung meron kang kapighatian sa sanlibutan? Siyempre, hindi, di ba? Merong kapighatian sa sanlibutan. Meron kang titiisin. Meron kang babatahin. Tapos, bukod doon, yung daan makipot. So, ganun ba kasimple ang kaligtasan? Meron daw bang naligtas na hindi kasapi sa iglesia? Tapos, binasa niya yung Lucas 23:43. At sinabi niya sa kanya, katotohanang sinasabi ko sa iyo ngayon, kakasamahin kita sa paraiso. Ito, hindi niya naiintindihan. Kakasamahin niya sa paraiso. Ngayon, at sinabi niya sa kanya, katotohanang sinasabi ko sa iyo ngayon, kakasamahin kita sa paraiso. Nung namatay ba ang Panginoong Hesus, dumiretso ba kaagad sa langit? Di ba hindi? Meron pa siyang 3 araw na namatay. Tapos meron pa siyang 40 days na naglagi sa lupa bago siya umakyat. So, may ibig sabihin yung at sinabi niya sa kanya, katotohanang sinasabi ko sa iyo ngayon, kakasamahin kita sa paraiso. So, para hindi tayo lumayo, yung magnanakaw na yun, nakapako na ang kamay nun at paa sa krus. So, hindi na siya po pwedeng bumaba, gumawa ng mabuti, magpabautismo dahil nga ipinako na siya. Mismong ang ating Panginoong Hesukristo ay nakapako sa krus, hindi nga bumaba eh. Yung pa kayang magnanakaw, lalong walang kapangyarihan yung magnanakaw para bumaba. Para sabihin ng Panginoong Hesus na, o sige, magpabautismo ka na. Magpabautismo ka muna para maligtas ka. Hindi eh. 'Di ba? Kasi nga, yung magnanakaw, nakapako na. Ang dapat nating pagtuunang pansin, ano naman ang utos sa mga hindi nakapako. Basahin po natin ang Mateo 28, versikulo 20. Na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniuutos ko sa inyo. At narito, ako'y sumasa inyong palagi hanggat sa katapusan ng mga panahon. Ang utos sa hindi nakapako ay ganapin ang lahat ng mga bagay na iniuutos ko sa inyo. Sabi ng ating Panginoong Hesus. Meron pa siyang binanggit yung babae. Nasabi dun sa Lucas, Kapitulo 7, versikulo 48, hanggang 50, at sinabi niya sa babae, ipinatatawad ang iyong mga kasalanan. At ang mga kasalo niyang nangakaupo sa dulang ng pagkain ay nagpasimulang nagsabi sa kanilang sarili, sino ito na nagpapatawad pati ng mga kasalanan? At sinabi niya sa babae, sinabi ni Kristo sa babae, iniligtas ka ng iyong pananampalataya, yumaon kang payapa. Sa mga nagbabasa,
Ano ba ang ibig sabihin ng iniligtas ka ng iyong pananampalataya? So sa pamagitan ng pananampalataya niya, iniligtas siya doon sa kanyang maraming kasalanan. Tama naman yun na iniligtas siya sa kanyang kasalanan. Sapagkat ang sabi sa Mateo Kapitulo 1, versikulo 21, at siya'y manganganak ng isang lalaki at ang pangalang itatawag mo sa kanya ay Jesus. Sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. So ang binabanggit dito na kaligtasan, inalis siya sa kasalanan dahil makasalanan siya. Hindi dahil sa iniligtas siya sa impyerno, kundi iniligtas siya sa kasalanan. Dahil nga, kapag sumampalataya ka, tulad sa nabasa natin kanina ng mga Hudyo, at dapat manatili ka na sumasampalataya at ginagawa yung kautusan ng ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat pag hindi ka nanatili sa salita ng ating Panginoong Hesukristo, ano ang mangyayari sa iyo? Basahin natin ang Hebreo Kapitulo 10, versikulo 26 hanggang 27. Sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala, pagkatapos na ating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, ay wala nang haing natitira pa patungkol sa mga kasalanan, kundi isang kakilakilabot na paghihintay sa paghuhukom at isang kabangisan ng apoy na lalamon sa mga kaaway. Ano ba yung katotohanan? Yung katotohanan, yung salita ng Diyos. Ngayon, dapat magsisipanatili ka dun sa katotohanan na yun nga yung salita ng Panginoong Hesukristo o salita ng Diyos o yung kautusan ng Panginoong Hesukristo na kailangan manatili ka doon. Dahil kung hindi ka mananatili doon, ay wala nang haing natitira pa patungkol sa kasalanan. Ang suma total ng ating napag-usapan po ngayon ay itinayo ng ating Panginoong Hesukristo ang iglesia para magsama-samang mga sangkap niya na dapat kasangkap ka doon o member ka ng iglesia dahil ang iglesia yun yung katawan. So dapat kasangkap ka doon dahil ang tagapagligtas ng katawan o ng iglesia ang ating Panginoong Hesukristo na siya ang pangulo ng iglesia. On the other side, meron naman sinasabi na paano yung wala sa iglesia? Ang sabi ni Pablo ganito. Sa unang Korinto, Kapitulo 5, versikulo 13, datapwat, sa nga nasa labas ay Diyos ang humahatol. Alisin nga ninyo sa inyo ang masamang tao. Sinabi ni Apostol Pablo na sa labas ng iglesia, Diyos ang humahatol. Walang karapatan ang kahit sino man na humatol sa labas ng iglesia. Sapagkat ibinibigay po natin sa Diyos ang paghatol sa kanila. Dahil ang lagi niya sinasabi, sa labas ng iglesia, Diyos ang humahatol. Ngayon, balik tayo dun sa summary. Si Kristo ang daan, katotohanan at ang buhay. Isa sa daan na itinuro ng ating Panginoong Hesus ay yung makipot na daan na kokounti ang makakasumpong nun. Yung katotohanan, yun yung salita niya na dapat manatili ka doon para mapatunayang tunay kang alagad ng ating Panginoong Hesukristo. At ang buhay, siya ang buhay, ang ating Panginoong Hesukristo. So, dapat manatili ka sa salita na dapat nasa loob ka ng iglesia o kaanib ka ng iglesia o kasangkap ka ng katawan para makasama ka sa ililigtas ni Kristo sa kasalanan na dapat manatili ka hanggang wakas. Dahil kung hindi ka manatili, kundi ang nag-aantay sa'yo ay isang kakilakilabot na araw ng paghuhukom. Ngayon po, sa mga verses na nabasa po natin at ayon sa aking natutunan sa aming mga mangaral, kapatid na Daniel at kapatid na Eli, ay sariling budhin nyo na po ang makakapaghatol kung kailangan ba ng iglesia o hindi. Kailangan bang umanib sa iglesia o hindi. Kayo na po bahala. Salamat po sa Diyos at ang masabi ko lang, proud to be MCGI Cares.